Bakit parang kahit anong piliin mong tao? Laging pareho ang ending, mahal mo sila. Pero nasasaktan ka, pinipili ka nila. Pero pakiramdam mo, hindi sapat. At ang mas nakakatakot, hindi mo napapansin na ikaw mismo. Inuulit-ulit ang cycle na to. Hindi ito malas, hindi ito pagkakataon, may mas malalim na dahilan. At ito ay nagsimula pa, bago mo pa maranasan ang unang heartbreak mo. Ang tanong, ano ba talaga ang sinasabi ng attachment style mo tungkol sa paraan ng pagmamahal mo? Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Attachment style. Mo ang dahilan kung bakit paulit-ulit kang nasasaktan. Minsan napapaisip ka na lang, bakit sa lahat ng taong minahal mo, pare-pareho ang ending? Sa simula masaya, ramdam mo na special ka, pero habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang lahat. Nagiging malamig sila, nagiging distant. O kaya naman ikaw ang sobrang kumakapit hanggang sa masakal na sila. At sa huli, ikaw na naman ang nasasaktan. Iniisip mo na baka mali lang ang mga taong napipili mo. Baka malas ka lang talaga sa pag-ibig. Pero ang totoo, may mas malalim na dahilan kung bakit paulit-ulit mong nararanasan ito. Ito ang tinatawag na attachment style. Ang attachment style ay nabubuo habang bata ka pa lang. Ito ang paraan kung paano ka natutong magmahal, magtiwala at kumapit sa ibang tao. Kung lumaki kang hindi consistent ang pagmamahal na natatanggap mo, malaki ang posibilidad na magkaroon ka ng anxious attachment. Ito yung tipo ng tao na laging takot maiwan, kaya sobra kong magmahal at kumapit. Kung nasanay ka naman na hindi maaasahan ng ibang tao, maaaring na-develop mo ang avoidant attachment. Ikaw yung tipo na gusto ng pagmamahal pero kapag lumalalim na, bigla kang umaatras at naglalayo. At dito nagsisimula ang cycle. Ang anxious na a-attract sa avoidant. Yung isa, habol ng habol. Yung isa, takbo ng takbo. Habang tumatagal, lalo silang nagkakasakitan. Hindi dahil hindi kayo compatible, kundi dahil pareho ninyong dinadala ang mga sugat na hindi pa naghihilom. Kung hindi mo ito mauunawaan, uulit at uulit lang ang parehong kwento. Iba lang ang mukha ng taong makikilala mo, pero pareho ang sakit na mararamdaman mo. Pero may magandang balita. Kapag naintindihan mo ang sarili mong attachment style, dun pa lang nagsisimula ang pagbabago. Unti-unti mong makikilala kung bakit ka natatakot, kung bakit ka kumakapit, at kung bakit ka nasasaktan. At sa pagkakataong iyon, may choice ka na. Pipiliin mo pa bang manatili sa cycle? O sisimulan mong baguhin ang paraan ng pagmamahal mo? 2. Hindi ka malas sa pag-ibig. Attachment style mo lang ang problema. Ilang beses mo nang nasabi sa sarili mo na malas ka sa pag-ibig. Na sa dami ng taong dumaan sa buhay mo, wala ni isa ang nag-stay. Laging ikaw ang mas nagmamahal. Laging ikaw ang mas nasasaktan. Sa una, naniniwala ka na baka nagkataon lang. Pero habang tumatagal, napapansin mo na parang may pattern. Pare-pareho ang ugali ng mga nagiging partner mo. Pareho ang ending. Pareho ang sakit. At doon ka nagsisimulang magtanong, ano bang mali sa akin? Pero ang totoo, hindi ka malas. Hindi rin puro maling tao ang napupunta sa'yo. May mas tahimik na dahilan kung bakit paulit-ulit itong nangyayari. At ito ay ang attachment style mo. Ang attachment style ang nagdidikta kung sino ang naa-attract mo at kung paano ka kumikilos sa loob ng relasyon. Kung may anxious attachment ka, natural kang naaakit sa taong hindi consistent. Yung tipong nagbibigay ng konting atensyon, sapat para umasa ka, pero hindi sapat para maramdaman mong secure ka. At habang hinahabol mo sila, lalo silang lumalayo. Hindi dahil hindi ka worth it, kundi dahil iyon ang dynamic na pamilyar sa inyong dalawa. Kung avoidant ka naman, maaaring hindi mo napapansin na kapag may taong totoong nagmamahal sa'yo, ikaw mismo ang umaatras. Bigla kang nagiging cold, distant, o nawawalan ng gana. Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil natatakot kang masaktan. Kaya kahit anong pilit mong humanap ng tamang tao,
Kung hindi mo naiintindihan ang sarili mong pattern, uulit at uulit ka sa parehong sitwasyon. Ang problema ay hindi ang pag-ibig, at lalong hindi ikaw bilang tao. Ang problema ay ang paraan kung paano ka natutong magmahal. At kapag nakita mo iyon, doon mo rin makikita ang simula ng pagbabago. Hindi ka malas sa pag-ibig. Kailangan mo lang maintindihan ang sarili mo. 3. Bakit ka naaadik sa taong hindi ka kayang mahalin? May mga tao sa buhay mo na kahit alam mong hindi ka nila kayang mahalin ng tama, hindi mo pa rin sila mabitawan. Masakit na pero bumabalik ka pa rin. Paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo na, tama na. Pero kapag nandyan na sila, parang nawawala ang lahat ng desisyon mo. At ang tanong, bakit mas naa-attract ka sa taong hindi sigurado sa'yo kaysa sa taong handang ibigay ang lahat? Hindi ito simpleng kahinaan at hindi rin ito dahil gusto mong masaktan. Ito ay may kinalaman sa attachment style mo. Kung may anxious attachment ka, ang pagmamahal para sa'yo ay parang laban. Kailangan mong paghirapan. Kailangan mong patunayan ang sarili mo. Kaya kapag may taong malamig, distant o hindi consistent, mas lalo kang naahook. Hindi dahil gusto mo ng ganitong klaseng tao, kundi dahil pamilyar ito sa pakiramdam na naranasan mo noon. Yung pakiramdam na kailangan mong magsikap para mapansin, kailangan mong kumapit para hindi maiwan. At bawat maliit na atensyon na ibinibigay nila, nagiging reward ito sa utak mo. Parang sapat na iyon para umasa ka ulit, habang sila maaaring may avoidant attachment. Gusto nila ng koneksyon, pero natatakot silang maging vulnerable. Kaya habang lumalapit ka, lalo silang lumalayo. At dito nabubuo ang cycle. Ikaw, lalong kumakapit. Sila, lalong umiiwas. Hanggang sa maubos ka. Ang masakit, hindi mo ito agad napapansin. Akala mo, love ito. Pero sa totoo lang, ito ay attachment na puno ng takot at kakulangan. Kapag hindi mo ito naintindihan, patuloy mong hahanapin ang parehong klasing tao. Hindi dahil sila ang gusto mo, kundi dahil sila ang nakasanayan mong mahalin. Pero may paraan para maputol ito. Kailangan mong kilalanin kung saan nanggagaling ang attachment mo. Kailangan mong matutong piliin ang pagmamahal na nagbibigay ng kapayapaan, hindi yung nagpapagulo sa isip mo. Dahil ang tunay na pagmamahal hindi ka inaadik sa sakit, pinaparamdam nito na ligtas ka. 4. The dark truth. Kung paano sinisira ng attachment style ang love life mo. Akala mo ang problema ay yung mga taong nakikilala mo. Akala mo mali lang ang timing o hindi lang talaga kayo para sa isa't isa. Pero paano kung ang totoo ikaw mismo ang unti-unting sumisira sa sarili mong love life, hindi mo ito napapansin sa simula. Dahil ang lahat ng ginagawa mo, pakiramdam mo ay normal lang. Pagmamahal lang, pag-aalaga, pag-iingat. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon may takot na hindi mo pa nahaharap. Ito ang attachment style mo. Kung ikaw ay may anxious attachment, maaaring hindi mo namamalayan na sobra ka nang kumapit. Konting pagbabago lang sa trato nila, nag-o-overthink ka na. Naghahanap ka ng reassurance, paulit-ulit, hanggang sa mapagod sila. At habang ginagawa mo iyon, lalo mong tinutulak palayo ang taong gusto mong manatili. Kung ikaw naman ay may avoidant attachment, maaaring kabaliktaran ang nangyayari. Kapag may taong lumalapit at nagiging seryoso, bigla kang nagiging malamig. Naghahanap ka ng space. Unti-unti kang lumalayo nang hindi mo maipaliwanag kung bakit. Hindi dahil ayaw mo sa kanila, kundi dahil natatakot kang mawala ang kontrol o masaktan kapag masyado kang naging attached. At dito lumalabas ang madilim na katotohanan. Hindi lang ibang tao ang sumasakit sa'yo. Minsan, ikaw rin ang dahilan kung bakit hindi nagtatagal ang mga relasyon mo. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil dala mo ang mga pattern na hindi mo pa nauunawaan. Kung hindi mo ito haharapin, kahit gaano pa kabuti ang taong dumating sa buhay mo, maaari mo pa rin itong masira. Pero hindi ito katapusan. Kapag nakita mo ang sarili mong pattern, may pagkakataon kang baguhin ito. Unti-unti mong matututunang kontrolin ang takot at palitan ito ng mas healthy na paraan ng pagmamahal. 5. Avoidant.
Kaba ito ang dahilan kung bakit tinatakasan mo ang pag-ibig. Hindi ka naman talaga galit sa pag-ibig. Sa totoo lang, gusto mo rin naman ng taong makakasama. Yung may koneksyon, yung may lalim. Pero sa tuwing may taong lumalapit at nagiging totoo ang lahat, bigla kang nagbabago. Unti-unti kang lumalayo, nagiging tahimik, nagiging cold. Parang may instinct ka na umatras kahit wala namang ginagawang mali ang tao. At hindi mo rin maipaliwanag kung bakit. Minsan iniisip mo na, baka hindi mo lang talaga sila gusto. O baka hindi pa ito ang tamang oras. Pero kung paulit-ulit itong nangyayari, may mas malalim na dahilan. Ito ang avoidant attachment. Ang mga taong may ganitong attachment style, lumaki na natutong umasa sa sarili. Hindi sila sanay mag-open up at hindi rin komportable sa sobrang emosyonal na connection. Para sa kanila, ang pagiging malapit sa isang tao ay may kasamang panganib. Panganib na mawalan ng kontrol, panganib na masaktan, panganib na maging dependent. Kaya kapag nararamdaman mong lumalalim na ang isang relasyon, automatic na nag-a-activate ang defense mo. Lumilikha ka ng distance, nagiging busy ka, o kaya naghahanap ka ng dahilan para mawalan ng gana. Hindi dahil ayaw mo magmahal, kundi dahil takot kang mawala ang sarili mo sa proseso. Ang problema, habang tinatakasan mo ang intimacy, unti-unti mo ring nawawala ang pagkakataon na maranasan ang tunay na connection. At kahit may mga taong handang manatili, ikaw mismo ang naglalayo sa kanila. Pero may paraan para mabago ito. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo bigla. Kailangan mo lang maintindihan kung saan nanggagaling ang takot mo. Kapag natutunan mong harapin iyon, unti-unti mong mabubuksan ang sarili mo sa pagmamahal na hindi mo kailangang takasan, kundi yakapin. 6. Anxious attachment. Bakit ka laging takot maiwan? Mahal mo sila. Ginagawa mo ang lahat para magstay sila. Nagbibigay ka ng oras, effort at buong puso. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang pakiramdam na hindi nawawala. Takot. Takot na baka isang araw bigla na lang silang magbago o tuluyan kang iwan. Kaya kahit okay naman ang lahat, nag-o-overthink ka. Kapag hindi sila nag-reply agad, nag-aalala ka. Kapag medyo nagbago ang tono nila, pakiramdam mo may mali na. At dahil dito, lalo kang kumakapit. Humihingi ka ng reassurance. Gusto mong siguraduhin na mahal ka pa rin nila, na hindi ka nila iiwan. Pero minsan habang ginagawa mo ito, hindi mo napapansin na napapagod na sila. Hindi dahil mali kang magmahal, kundi dahil ang pagmamahal mo ay puno ng takot. Ito ang anxious attachment. Karaniwan itong nag-uugat sa karanasan mo noon kung saan hindi consistent ang pagmamahal na natanggap mo. Minsan nandyan, minsan wala. Kaya natutunan mong kumapit at gawin ang lahat para hindi ka maiwan. Ang problema, dala mo ang takot na iyon hanggang sa present. Kahit may taong handang magmahal sa'yo, nahihirapan kang paniwalaan ito. At habang hinahabol mo ang kasiguraduhan, lalo mong nararamdaman ang kawalan nito hanggang sa maubos ka. Pero mahalagang maintindihan mo ito. Hindi ka mahina, hindi ka needy. May sugat ka lang na hindi pa naghihilom. At kapag natutunan mong kilalanin ang sarili mong attachment, unti-unti mong matutunan kung paano kumalma, kung paano magtiwala, at kung paano magmahal nang hindi takot na maiwan. 7. Secure versus toxic love. Attachment style ang nagdedesisyon nito. Minsan iniisip mo, pareho lang ang pagmamahal. Masaya sa simula, pero habang tumatagal, nagiging komplikado hanggang sa masaktan ka. Akala mo normal lang ito, na ganito talaga ang love. Pero ang totoo, may dalawang klase ng pagmamahal na madalas mong hindi napapansin. Secure at toxic. Ang secure na pagmamahal, hindi ka pinapa-overthink. Hindi ka pinapahabol. Hindi ka pinaparamdam na kulang ka. May consistency, may tiwala, may kapayapaan. Pero kung nasanay ka sa toxic na pagmamahal, maaaring hindi ito ang hinahanap mo. Dahil para sa'yo ang love ay intense. May habol, may takot, may uncertainty. Ito ang epekto ng attachment style mo. Kung may anxious attachment ka, maaari kang ma-attract sa taong nagbibigay ng mixed signals. Yung tipong minsan sweet, minsan cold, at habang hinahabol mo sila, lalo kang naa-attach.
Kung avoidant ka naman, maaari mong iwasan ang mga taong stable at consistent. Pakiramdam mo boring o kulang sa spark. Kaya mas na-attract ka sa mga sitwasyong hindi sigurado dahil iyon ang pamilyar sa'yo. At dito nagiging malinaw ang isang bagay. Hindi lahat ng nararamdaman mong matindi ay totoong pagmamahal. Minsan ito ay attachment na puno ng takot at hindi ng seguridad. Kung hindi mo ito maiintindihan, patuloy mong pipiliin ang toxic kahit may pagkakataon kang maranasan ng secure. Pero kapag nakita mo ang pattern mo, may pagkakataon kang baguhin ito. 8. Hindi ito red flag. Ito ang attachment style na hindi mo alam. Minsan mabilis kang mag-judge. Kapag may taong malamig, iniisip mo agad red flag. Kapag may taong sobrang clingy, sinasabi mong toxic. At sa bawat relasyon na hindi nagwo-work, madali mong ituro kung sino ang may mali. Pero paano kung may mga bagay na hindi mo pa lubos na naiintindihan? Paano kung ang tinatawag mong red flag ay hindi lang basta ugali, kundi isang pattern na galing sa mas malalim na pinanggalingan? Ito ang attachment style. Hindi lahat ng pagiging distant ay dahil wala silang pakialam. Minsan ito ay paraan nila para protektahan ang sarili. Hindi rin lahat ng pagiging clingy ay dahil gusto nilang kontrolin ka. Minsan ito ay takot lang na maiwan. Kapag hindi mo naiintindihan ang attachment style, madali mong mabibigyan ng maling kahulugan ang kilos ng isang tao. At dito nagsisimula ang misunderstanding. Yung akala mong wala silang pake, may takot lang pala silang mag-open up. Yung akala mong sobra silang demanding, kailangan lang pala nila ng assurance. Hindi ibig sabihin nito na dapat mong ay tolerate ang lahat. May mga behavior pa rin na hindi healthy. Pero mahalagang makita mo ang kaibahan ng tunay na red flag at ng taong may sugat na hindi pa naghihilom. Dahil kung pareho lang ang tingin mo sa dalawa, maaari mong itulak palayo ang taong kaya ka namang mahalin kung mabibigyan ng tamang pag-unawa. At maaari mo ring tanggapin ang mga sitwasyon na lalo ka lang sasaktan. Sa huli, hindi sapat na marunong kang magmahal. Kailangan mo ring matutong umunawa. Dahil ang tamang pag-unawa ang magbibigay sa iyo ng mas malinaw na pagpili kung sino ang dapat mong papasukin at kung sino ang dapat mong bitawan. 9. Childhood mo. Ang may sala at ang lihim ng iyong pagmamahal. Hindi mo man maalala ang lahat, pero ang paraan ng pagmamahal mo ngayon may pinanggalingan. At madalas doon ito nagsimula sa pagkabata. Kung paano ka inalagaan, kung paano ka pinakinggan, kung paano ka minahal, lahat ng iyon unti-unting humubog sa paraan mo ng pag-attach sa ibang tao. Kung lumaki kang ramdam ang seguridad na kahit anong mangyari may babalik at babalik sa iyo, mas madali para sa iyo ang magtiwala. Mas kaya mong magmahal ng hindi takot. Pero kung lumaki kang may kakulangan kung saan ang pagmamahal ay hindi palaging nandyan o pabago, bago natutunan mong kumapit at gawin ang lahat para hindi ka maiwan. At doon nabubuo ang anxious attachment. Kung nasanay ka naman na hindi ka napapansin o kailangan mong maging independent para mabuhay, natutunan mong itago ang emosyon mo. Hindi ka sanay umasa sa iba. At doon nabubuo ang avoidant attachment. Ang problema, dala mo ang mga pattern na ito hanggang sa pagtanda. Kahit nagbago na ang sitwasyon mo, pareho pa rin ang reaksyon mo sa pagmamahal. Kaya minsan hindi mo maintindihan kung bakit ka natatakot kahit wala namang malinaw na dahilan. O kung bakit nahihirapan kang magtiwala kahit mabuti naman ang taong nasa harap mo. Hindi dahil may mali sa'yo ngayon, kundi dahil may bahagi ng nakaraan mo na hindi pa naaayos. Pero mahalagang malaman mo ito. Ang childhood mo ang dahilan, pero hindi ito ang magdidikta ng magiging future mo. Kapag naintindihan mo kung saan nanggagaling ang attachment mo, may pagkakataon kang baguhin ang pattern na ito. Unti-unti mong matututunan na hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang paghirapan at hindi lahat ng closeness ay delikado. Ang pagmamahal na hinahanap mo ay hindi mo kailangang habulin, kailangan mo lang itong tanggapin ng walang takot. 10. Kung paano mo maaayos ang love life mo. Gamit ang attachment style. Kung napapansin mong paulit-ulit ang sakit sa love life mo, hindi ibig sabihin na wala ka ng pag-asa. Minsan ang kailangan mo lang ay mas maintindihan ang sarili mo. At dito pumapasok ang attachment style. Unang hakbang ay awareness.
kailangan mong malaman kung paano ka magmahal. Ikaw ba yung madaling kumapit at matakot maiwan? O ikaw yung mabilis umatras kapag lumalalim na ang connection? Kapag nakita mo ang pattern mo, mas nagiging malinaw kung bakit ganito ang mga relasyon mo. Ikalawang hakbang ay pagtanggap. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo sa mga nagawa mo noon. Ang attachment style mo ay resulta ng mga karanasan mo, hindi ito simpleng choice. Pero kahit hindi mo ito pinili, may choice ka kung paano ka kikilos ngayon. Ikatlong hakbang ay pagbabago ng reaksyon. Kung dati ay nag-overthink ka agad, subukan mong huminga at mag-pause bago mag-react. Kung dati ay lumalayo ka kapag may lumalapit, subukan mong manatili kahit hindi komportable. Hindi ito madali, pero dito nagsisimula ang growth. At panghuli, piliin mo ang tamang tao. Hindi sapat na mahal mo sila. Kailangan din nilang maibigay ang consistency at seguridad na kailangan mo. Dahil kahit gaano ka pa ka-aware, kung mali ang taong kasama mo, babalik at babalik ka sa dating pattern. Sa huli, ang pag-aayos ng love life mo ay hindi tungkol sa paghahanap ng perpektong tao, kundi sa pagiging handa mo na magmahal ng mas buo, mas malinaw at mas healthy. May isang bagay kang dapat tandaan. Hindi aksidente ang paraan ng pagmamahal mo. Hindi rin ito simpleng pagkakataon lang. May pattern, may dahilan, at higit sa lahat, may paraan para mabago ito. Kapag naintindihan mo ang attachment style mo, hindi mo lang inaayos ang love life mo. Inaayos mo rin kung paano mo tinitingnan ang sarili mo at kung paano mo hinahayaan ang iba na mahalin ka. Hindi mo kailangang manatili sa cycle ng sakit. Hindi mo kailangang ulitin ang parehong kwento. Dahil sa bawat relasyon na darating sa buhay mo, may choice ka na ngayon. Pipiliin mo bang manatili sa nakasanayan o pipiliin mong baguhin ang paraan ng pagmamahal mo? Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.